Ang mainit at malagkit na hangin ng Maynila ay tila nagpapabagal sa bawat tibok ng puso ngayong umaga. Ang matatamis na amoy ng sampag-ita at ilang na karaniwang nagpapagaan ng kalooban ay tila ngayon nagiging pabigat, sumasakal sa lalamunan sa loob ng isang ingranding simbahan na napapalamutian ng libong puting rosas at kristal na kumikinang. Ang mga piling tao ng lipunan ay nagtitipon, naghihintay. Ito ang kasal ng taon. Ang iisang dibdib ng dalawang magiting na pamilya, ang Serrano at ang De Leon. Nasa altar, si Eliana Serrano, nakasuot ng napakagandang puting trahe de boda, nagawa sa purong sutla, bumabalot sa kanyang 7 buwang tiyan. Ang kanyang buhok, itim at mahaba, ay nakapusod ng elegante. Nagtatampok sa kanyang mukha na, sa unang tingin, ay tila kalmado. Ngunit sa ilalim ng lambong, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang lamig na mas matalim pa kaysa sa salamin. Sa harap niya, si Marco de Leon, na nakangiti, tila nagmamay, ari ng mundo at ng puso niya. Ang seryosong boses ng pari ay nagpatuloy. Kung mayroon man sa inyo na nakakaalam ng anumang dahilan kung bakit hindi dapat ipagpatuloy ang iisang dibdib na ito, magsarita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang huling salita ay tila isang busina sa tainga ni Eliana. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi na hindi na malaya ni Marco, ngunit nadama ng ilan sa mga bisitang nakakita. Walang salita, walang sigaw. Tahimik na itinaas ni Eliana ang kanyang kanang kamay at sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang maliit na recording device ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata na puno ng bighati at galit ay diretsong tumama sa mga mata ni Marco. Ang ngiti ni Marco ay unting nawala. Napansin niya ang bagay na hawak ng kanyang magiging asawa. Nagtanong ang pari, "Binibini, mayroon ba kayong sasabihin?" "Opo, Padre," sagot ni Eliana. Ang kanyang tinig ay malamig at malinaw, umaalingaw sa buong simbahan. "Mayroon akong sasabihin." Isang araw bago ang lahat ng ito, ang mundo ni Eliana ay nababalot pa rin sa matatamis na pangarap. Isang kilalang arkitekto, hindi lang ang kanyang mga plano sa gusali ang perpekto, kundi pati na rin ang kanyang plano para sa kanyang pamilya. Isang mainit na araw iyon, at kahit 7 buwang buntis, puno siya ng enerhiya. Nakahiga siya sa kanilang kama, hinahaplos ang kanyang tiyan, nagpaplano para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Si Marco de Leon, ang kanyang asawa na sa loob ng 2 taon ay naging kanyang kasintahan, ay tila ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Matalino, gwapo, at ang iisang tagapagmana ng De Leon Group, isang imperyo sa real estate. Mahal na mahal niya si Marco, at buo ang tiwala niya kay Bea, ang kanyang matalik na kaibigan na naging maidot hono. Ang kasal na ito, niya sa kanyang sarili, ay hindi lang iisang dibdib, kundi isang simula ng matatag at masaganang buhay para sa kanyang anak at sa kanyang nakababatang kapatid na si Leo na kailangan niyang suportahan. Gabi bago ang kasal, habang inaayos ni Eliana ang huling detalye ng kanyang trahe de boda, nakaramdam siya ng uhaw. Dahan siyang bumaba sa sala ng mansyon ng De Leon, kung saan pansamantalang silang tumutuloy para sa kasal. Habang papalapit sa kusina, narinig niya ang boses ni Marco mula sa study room na tila nagkukuwento sa isang tao. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Sa wakas, Bea, ani Marco, na puno ng pagyayabang. Matatapos na ang lahat ng ito. Isang araw na lang, at si Eliana ay magiging asawa ko.
Ang kasal na ito ang magbubukas ng lahat ng pintuan para sa Proyekto Agila. Agulantang si Iliana. Proyekto Agila. Ang pangalan na yon ay dati nang umalingaw sa kanyang isip na konektado sa mga bulungan ng illegal na transaksyon sa ilalim ng pamumuno ni Don Ricardo. Ngunit hindi niya inisip na malapit ito sa kanya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Bea. At pagkatapos, magiging malaya ka na mula sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka pumayag na pakasalan siya, Marco. Hindi siya nababagay sa iyo. Ang mga ambisyon lang niya ang dahilan, kaya nandiyan siya. Ngumisi si Marco. Huwag kang alala, Bea. Ito ay isang transaksyon lamang. Gagamitin ko lang siya para manipulahin si Tito Raka. Alam mo naman, ang kanyang ama, ang mahan na si Raka Serrano, ang dating Chief Justice, ang kanyang impluensya, ang sus, at ang kumpanya ng kanyang kapatid na si Leo, ang magsisilbing front para sa lahat ang transaksyon ng Proyekto Agila. Sino ang maghihinala sa isang batang kumpanya ng arkitektura na tumutulong sa mga proyekto ng gobyerno? Nanlamig si Iliana. Manipulahin si Tito Raka. Gamitin si Leo. Proyekto Agila. Ang pangarap niya ay unting nagiging bangungot. Pinagsisisihan niya ang lahat ng kanyang tiwala. Pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan at ng lalaking mahal niya. At ang anak niya. Tanong ni Bea, puno ng pagtasuklam. Ano ang mangyayari sa legacy na iyan? Narinig ni Iliana ang tawa ni Marco. Ang anak. Walang pakialam. Mahalaga lang ang mga koneksyon ni Iliana. Matapos ang lahat, makakahanap ako ng paraan para mawala siya. O kaya, ipadala ko siya sa ibang bansa. Hayaan mo lang, Bea. Malapit na ang lahat. At sa wakas, mapapasa iyo na ako. Ang mga salitang iyon ay bumutas sa puso ni Iliana. Hindi lang siya isang laro, kundi ang kanyang anak, ang kanyang kapatid, at ang kanyang pamilya ay gagamitin. Ang sakit ay halos hindi niya kayang dalhin. Ngunit bilang isang arkitekto, ang kanyang isip ay sinanay na magplano, analisa at maghanap ng solusyon. Hindi siya susuko. Agad siyang lumayo sa dinto. Ang mga hakbang ay tahimik. Ngunit hindi siya umakyat. Sa halip, pumasok siya sa suludurong kung saan nandoon ang laptop ni Marco. Sa isang biglaang inspirasyon, hinanap niya ang mga files na konektado sa Agila. Nandoon nga mga kontrata, mga litrato ng mga barkong kargamento, mga bank accounts sa labas ng bansa at mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na kasama sa malaking operasyon ng money laundering at smuggling. Ang kanyang mga kamalay nanginginig habang kinokopya ang lahat ng files sa kanyang USB drive. Kinunan din niya ng litrato ang mga importanteng dokumento gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos, agad niyang tinawagan si Tito Raka. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nagwawala. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang bawat detalye, bawat salita na narinig niya. Si Tito Raka, isang matandang abogado na may malalim na karanasan sa politika at ustisya, ay hindi na nagtanong pa. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang inaanak. Iliana, ani Tito Raka, ang kanyang boses ay seryoso. Huwag kang alala. Gagawin natin ang lahat. Bukas, sa kasal, ipagtapat mo ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Ako na ang bahala sa legal na aspeto.
Siguraduhin mong nasa iyo ang lahat ng ebidensya. Pumalik tayo sa altar. Ang boses ni Eliana ay muling umalinaw. Padre, at sa lahat ng naririto, mayroon na kung isang mensahe mula sa isang lalaki na nangakong mamahalin ako habang buhay at sa isang babae na akala ko'y matalikpong kaibigan. Pindot. Ang boses ni Marco, na puno ng pagyayabang, ay bulong sa bawat sulok ng simbahan. Sa wakas, Bea, matatapos na ang lahat ng ito. Isang araw na lang at si Eliana ay magiging asawa ko. Ang kasal na ito ang magbubukas ng lahat ng pintuan para sa proyekto Agila. Nagulantang ang lahat. Ang mga bulungan ay nagpatuloy. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng pagtataka at gulat. Pagkatapos, ang boses ni Bea, puno ng inggit, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka pumayag na pakasalan siya, Marco. Hindi siya nababagay sa iyo. Ang mga ambisyon lang niya ang dahilan, kaya nandyan siya. Nagdilim ang mukha ni Marco. Namutla si Bea. At ang pinakamasakit na bahagi, ang boses ni Marco. Ito ay isang transaksyon lamang. Gagamitin ko lang siya para manipulahin si Tito Raka at ang kumpanya ng kanyang kapatid na si Leo. Ang magsisilbing front para sa lahat, ang transaksyon ng proyekto Agila. Mahalaga lang ang mga koneksyon ni Eliana. Matapos ang lahat, makakahanap ako ng paraan para mawala siya. O kaya ipadala ko siya sa ibang bansa. Hayaan mo lang, Bea. Malapit na ang lahat. At sa wakas, mapapasa iyo na ako. Ang mga salita ay tila bomba na sumabog sa simbahan. Nagkagulo ang lahat. Nagpanik si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Bea, na nakatayo sa tabi ni Eliana bilang maid of honor, ay seryosong nanlamig, hindi makapaniwala na narinig ng lahat ang kanilang usapan. Biglang sumugod si Don Ricardo de Leon, ang ama ni Marco, papalapit sa altar, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong kaguluhan nito, Eliana? Isa itong kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ngunit hinarangan siya ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng 1,000 pighati at lakas. Hindi siya natinag. Sa halip, lumapit siya kay Don Ricardo. At sa isang boses na halos pabulong, ngunit sapat para marinig ng matanda, sinabi niya, Proyekto Agila. Alam ko ang lahat. Ang mga mata ni Don Ricardo ay biglang lumaki. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho, napalitan ng isang sandali ng purong takot. Isang iglap lamang, ngunit sapat iyon para mapansin ni Eliana. Walang sinayang na oras si Eliana. Dahan niyang tinanggal ang kanyang singsing, ang simbolo ng pag-ibig at pangako, at inihagis ito sa sahig sa harapan ni Marco. Ang kasal na ito ay kanselado, deklara niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ako papayag na maging bahagi ng inyong kasamahan. Hindi ako papayag na maging kasangkapan ng inyong proyekto Agila. Ako, si Eliana Serrano, ay malaya. At ipagtatanggol ko ang aking pamilya at ang aking anak. Pumalikos siya at naglakad palayo sa altar. Ang kanyang puting trahe de boda ay tila isang kapa. Ang katarun. Ang mga bisita na kanina'y nagkakagulo ay unting pumalakpak. Hindi ito isang palakpak ng simpatiya, kundi ng paghanga sa kanyang tapang. Naiwan si Marco, natulala. Si Bea namumutla, at si Don Ricardo na puno ng galit at takot. Ang dating eleganteng simbahan ay naging isang eksena ng kaguluhan. Sa gilid,
Nakita ni Iliana si Tito Raka na nakangiti ng may paghanga. Tumango si Tito Raka sa kanya at pagkatapos ay sumenyas sa kanyang personal na abogado na agad na tumawag sa pulis at sinimulan ang legal na proseso. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam ni Iliana na ito ay simula ng kanyang bagong umaga. Mga bunga at paghihiganti ang umaga pagkatapos ng kasal ng taon ay bumulaga sa Maynila na tila isang paibagong bagyo, mas matindi pa sa pinakamalakas na sigwa. Hindi pa man natutuyo ang mga luha at pawis sa simbahan, sumabog na ang iskandalo sa bawat pahayagan, radyo at telebisyon. Ang pangalang Iliana Serrano ay nasa bawat headline. Ang kanyang matapang na paghaharap sa altar ay naging kumentong pambayan, isang testamento ng paglaban sa pang-aapi. Ang pamilya de Leon, nakilala sa kanilang kapangyarihan at kayamanan, ay mabilis na kumilos. Naglabas sila ng mga pahayag na nagbabato ng putik kay Iliana. Sinasabing isa itong desperadong pagtatangka ng isang babaeng nabigo sa pag-ibig na sirain ang isang marangal na pamilya. Sinubukan nilang ipinda si Iliana bilang isang agaw, isang ambisyosang babae na ginamit lang si Marco para sa yaman. Ngunit ang ebidensya at ang audio recording na umalinglaw sa simbahan at ang mga dokumentong isinapubliko ni Tito Raka ay masyadong malinaw, masyadong nakakagulat para lamang itago sa ilalim ng rug. Ang boses ni Marco, ang kanyang pamamalaki, ang pagkasuklam ni Bea, ay nakaukit na sa isipan ng publiko. Ang proyekto Agila, na dati ay bulungan lang, ay biglang naging sentro ng investigasyon. Si Iliana ay nasa gitna ng bagyo, nakakulong sa bahay ni Tito Raka, na naging kanyang kuta. Ang bawat sulyap sa telebisyon, bawat hawak sa pahayagan, ay nagdala ng panibagong alon ng presyon. Mga mamamahayag na nagkukumpulan sa labas, mga tawag mula sa hindi kilalang numero, at ang mga banda mula sa pamilya de Leon na tila lumalagos sa pader. Magbabayad ka, Iliana. Ang mensaheng natanggap niya sa kanyang telepono na may kalakip na larawan ng kanyang kapatid na si Leo, na nag-aaral sa library. Ang takot para kay Leo ay halos mas matindi pa sa takot para sa kanyang sarili. Ang personal na sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin, mas masakit pa sa bawat pananakit ng kanyang 7 buwang tiyan. Mahal niya si Marco, at ang katotohanang siya ay naging isang bahagi ng malaking kasinungalingan ay nagpunit sa kanyang puso. Ngulit sa bawat sipa ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Ang batang ito ang kanyang pag-asa, ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak at para sa kaligtasan ni Leo. Hindi siya nag-iisa. Si Leo, na ngayon ay mas matured na sa kanyang edad, ay naging kanyang anino, andang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang ate. Si Tito Raka, na may mga koneksyon at kaalaman, ay hindi umalis sa kanyang tabi, nagiging kanyang abogado, kanyang tagapayo, at kanyang pangalawang ama. At sa gitna ng kaguluhan, ipinakilala ni Tito Raka ang isang batang abogado. Si David Reyes. Si David ay isang batang abogado, matalino, masipag, at may matinding pagnanais para sa katarungan. Sa simula, si Iliana ay nag-aalangan, ngunit mabilis na napatunayan ni David ang kanyang sarili. Siya ang utak sa likod ng legal na diskarte, ang taong walang takot na naghahanap ng mga ebidensya, nagsusuri ng mga kontrata, at humaharap sa mga matitinding abogado ng De Leon. Hindi lang siya nagdala ng kanyang legal ay expertise, kundi pati na rin ang kanyang presensya, ang kanyang pangako na hindi pababayaan si Iliana. Sa bawat araw na lumilipas, naging higit pa siya sa isang abogado.
Naging sandalan siya, isang mapagkakatiwalaang kaibigan na naroon upang makinig, magbigay ng payo, at magbigay ng pag-asa. Mayroong isang hindi nakikitang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila, isang paggalang at paghanga na unting lumalalim. Ngunit si Don Ricardo de Leon ay hindi madaling sumuko. Ang Proyekto Agila ay ang kanyang imperyo at hindi niya hahayaan na sirain ito ng isang babae. Umanti siya ng buong tindi. Ginamit niya ang kanyang impluwensya upang pahirapan ang mga kaalyado ni Eliana, magbigay ng banta sa mga hukom, at maghanap ng paraan para sirain ng kredibilidad ang mga saksi. May mga tangkang bilhin ang katahimikan ng mga mahihirap na saksi at may mga pangyayari kung saan muntikan ng mapaslang si Leo. Ang mundo ni Eliana ay naging isang madilim na laban sa pagitan ng tama at mali, ng liwanag at dilim. Sa gitna ng legal na laban at mga banta, tumating ang pinakamaliwanag na sandali sa buhay ni Eliana. Sa isang ospital na tago, malayo, sa mata ng publiko, isinilang niya ang kanyang anak na babae. Isang gabi iyon na puno ng pagod at sakit, ngunit pagkatapos ay napalitan ng kagalakan at pag-asa. Habang hawak niya ang kanyang sanggol sa kanyang bisig, ang mga mata ng bata ay tila nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Pinangalanan niya ang bata na Liwayway, na nangangahulog ng bining o liwanag ng umaga. Si Liwayway ang kanyang bagong pag-asa, ang kanyang dahilan upang magpatuloy, ang kanyang paalala na pagtatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may bagong umaga. Ang sakit ng pagtataksil ay naging motibasyon, ang takot ay naging tapang. Hindi na siya lumalaban para lang sa sarili niya, kundi para sa isang mundo kung saan ang kanyang Liwayway ay makapamuhay ng walang takot sa isang mundo na may katarungan. Samantala, si Marco de Leon, ang dating mapagmataas na tagapagmana, ay ganap na nalanted. Matapos ang iskandalo, itinakwil siya ng kanyang ama at nawala ang lahat. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Napilitan siyang mamuhay ng mag-isa, nagtatago sa isang liblib na probinsya, nagtatrabaho ng mga gawaing mano, upang mabuhay. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa mga mamahaling ballpen at kontrata, ay ngayon ay puno ng kalyo. Sa bawat kaliyo at sa bawat pagod, nagsimula siyang makita ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang pagsisisi ay dahang gumapang sa kanyang puso, hindi paganap, ngunit sapat na upang simulan ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang bawat gabi ay pinagmumutuhan ang imahe ni Eliana, ang kanyang puting kasuotan, sa kasal na nabahila ng kanyang kasinungalingan. At si B. Castro, ang dating matalik na kaibigan ni Eliana at ang kasintahan ni Marco, ay hindi rin nakaligtas. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Tinaboy siya mula sa alta sosyedad. Ang kanyang mga kaibigan ay naglaho at ang kanyang buhay ay unting bumagsak. Ang inggit at pagkasuklang na naramdaman niya noon para kay Eliana ay bumalik sa kanya, mas matindi pa. Ang dating maranyang pamumuhay ay napalitan ng kahirapan at kalungkutan. Siya ay napilitang harapin ang malupit na bunga ng kanyang mga pagpili, iisa at walang matakbuhan. Ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit si Eliana ay hindi na ang dating Eliana. Ang ina ni Liwayway na sinuportahan ni Leo, Ituraka at Birid, ay isang phoenix na bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Ang bawat hamon ay nagpatibay sa kanyang kalooban, nagpalalim sa kanyang determinasyon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig para sa kanyang anak, at ang kanyang isip ay matalim na tulad ng pinakatalim na espada, handang harapin ang anumang pagsubok
upang ipaglaban ang katarungan. Ang bagong umaga ay nagsimula at si Iliana, Serrano ay handa ng salubungin ito. Uling pagsilang ng Phoenix 5 taon na ang nakalipas at ang sariwang simoy ng hangin sa Maynila ay nagdala na ng panibagong kwento. Ang dating maalam na sikat ng araw na sumaksi sa pagbagsak ng isang kasal ay ngayon nagbibigay liwanag sa isang bagong umaga. Si Iliana Serrano na dating isang arkitekto na ang mga pangarap ay nawasak, ay muling bumangon mula sa abo, tulad ng isang phoenix. Hindi na siya ang babaeng puno ng pighati, siya ngayon ay isang simbolo ng katatagan, pagmamalasakit, at pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang pundasyon ng liwayway na ipinangalan sa kanyang anak ay naging kanyang bagong obra maestra. Mula sa malaking kabayaran na nakuha mula sa pamilya de Leon matapos na bahagyang mabunyag ang Proyekto Aguila at tumanas ng malaking pinsala, itinayo ni Iliana ang isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang inabuso. Nagsimula ito sa isang maliit na bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumago ito at naging isang malaking institusyon, isang kilusan na nagbibigay boses sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa bawat dingding na itinayo, sa bawat silid na pininturahan, inukit niya ang kanyang mitiin, ang magbigay ng pangalawang pagkakataon, isang bagong simula. Sa loob ng pundasyon, matatagpuan ang mga therapy room, vocational training centers, at mga silid. Aralan kung saan ang mga kababaihan ay muling tinuturuan na mangarap, lumaban, at mamuhay ng malaya mula sa takot. Mama, tingnan mo ang drawing ko. Ang matamis na tinig ni Liwayway. Isang 7 taong gulang na batang babae na may mga mata na kasing kinang ng mga bituin. Ang nagpukaw kay Iliana mula sa kanyang malalim lapag. Iisip. Nakangiti si Iliana habang tinitingnan ang drawing ng kanyang anak, isang bahay na puno ng mga ngiting mukha, may mga bulaklak sa hardin, at isang malaking araw na sumisikat. Napakaganda, aking Liwayway. Sagot niya, hinaplos ang buhok ng bata. Parang ang pundasyon natin, puno ng pag-asa at liwanag. Si Liwayway ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang lahat. Ang mga tawa ng bata ay nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Bilang isang mapagmataas na inang walang asawa, pinili ni Iliana na itago ang katotohanan tungkol sa ama ni Liwayway. Ayaw niyang ang anino ni Marco de Leon ay bumalo sa buhay ng kanyang anak. Para kay Liwayway, si Iliana lang ang kanyang pamilya kasama si Tito Leo at Tito David. Ang mundo na itinayo ni Iliana pa sa kanyang anak ay puno ng pagmamahal at kalayaan. Malayo sa kadiliman ng nakaraan. Si Leo Serrano ay hindi na rin ang dating inosenteng binata. Ang 10 taong agwat sa edad nila ni Iliana ay tila nawala na. Sa paglipas ng 5 taon, si Leo ay naging isang matatag at responsableng lalaki. Siya ang kanang kamay ni Iliana sa pamamahala ng pundasyon ng Liwayway at siya rin ang nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya ng arkitektura na may panlipunang adhikain. Serrano Designs ang pangalan nito na nakatutok sa mga proyektong pangkomunidad, paggawa ng mga tirahan pa sa mga mahihirap, at pagpaplano ng mga eco-friendly na istruktura. Laging sinisiguro ni Leo na ang kanilang mga proyekto ay malinis, malayo sa anumang anino ng Proyekto Aguila. Ang kanyang ngiti ay mas seryoso na ngayon, ang kanyang mga mata ay mas matatalin, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang ate at sa kanilang misyon ay nanatiling buo. Sa kabilang dako ng Pilipinas, sa isang liblib na probinsya, sa Visayas, isang lalaking nagngangalang Miguel ang nagbubuhat na mabibigat na semento sa isang construction city. Ang kanyang balat ay umitim na sa ilalim ng araw, ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, at ang kanyang mukha ay mayroong mga pilat ng pagod
at pagdaramdam. Walang sino man sa mga kasamahan niya ang nakakaalam na siya ay dating Marco de Leon, ang tagapagmana ng isang malaking imperyo. Ang kanyang buhay ay naging isang patuloy na pagsisisi, isang pagtatangka na linisin ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kasalanan. Sa gabi, matapos ang maghapong pagtatrabaho, umuuwi siya sa isang maliit na kubo, walang ibang kasama, kundi ang kanyang mga alaala. Sa mga nakaraang buwan, lihim na nagkolekta si Miguel ng impormasyon tungkol sa mga natitirang operasyon ng Proyekto Agila. Hindi niya kinalimutan ng kanyang kasalanan at sa kanyang paghahanap ng kapatawaran, nais niyang sirain ang imperyo ng kanyang ama. Sa tulong ng ilang dating tauhan, ng ni Leon na nakaramdam din ng pagsisisi, nakakuha siya ng mga dokumento, mga mapa, at mga pangalan ng mga bagong koneksyon ng Proyekto Agila na mas malalim at mas delikado kaysa sa dati. Hindi niya ito direktang ipinadala kay Iliana. Alam niyang hindi siya pagkakatiwalaan nito. Sa halip, inilagay niya ang mga impormasyon sa isang selyadong sobre at ipinadala sa isang mailbox sa isang malayong bayan na may instruksyon na ibigay kay Leo Serrano na alam niyang ipapasa naman kay David Reyes. Si David Reyes, sa loob ng 5 taon, ay naging isang kinikilalang abogado ng karapatang pantao. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katarungan at siya ang pangunahing legal counsel ng pundasyon ng Liwayway. Sa bawat kasong nilalabanan nila, si David ang matalas na isip sa likod ng estratehiya, ang matatag na tinig sa korte. Ngunit higit pa sa kanyang profesionalismo, ang kanyang relasyon kay Iliana ay lumalin. Hindi ito isang simpleng ugnayan ng amo at empleyado, kundi isang malalim na pagkakaibigan na nabuo sa tiwala, paggalang, at mga pagsubok. Sa bawat sulyap, sa bawat matagal na pag-uusap sa gabi, matapos ang isang mahabang araw, mayroong isang hindi masambit na damdamin na umihiral sa pagitan nila. Si David ang kanyang sandalan, ang taong nakakaintindi sa kanya ng walang salita. Ngunit sa puso ni Iliana, ang mga sugat na nakaraan ay hindi pa ganap na naghihilom at ang pagmamahal ay tila isang bagay na hindi pa niya kayang tanggapin muli. Isang hapon, habang nagrepaso sila ng mga dokumento sa opisina ng pundasyon, dumating si Leo na may dalang isang seladong sobra. David, may nagpadala nito para sa iyo. Walang pangalan pa ni Leo. Nag-aalala. Pinuksan ni David ang sobre. Naglalaman ito ng isang USB drive at isang anonymous na sulat. Ito ay impormasyon tungkol sa Proyekto Agila. Hindi pa patay ang ahas. Naramdaman ni Iliana ang lamig na gumapang sa kanyang katawan. Proyekto Agila. Ulong niya, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Ibinuklat ni David ang mga files sa Cosby. Mga litrato, mga bank transaction, at mga pangalan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lawak ng bagong operasyon. Hindi lang ito ang dating network ni Don Ricardo, kundi may mga bagong mukha, mga personalidad na may matataas na posisyon sa gobyerno, na may koneksyon sa mas malalaking illegal na aktibidad. Mas malaki ito kaysa sa inakala natin, Iliana, ani David. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang buong Pilipinas ang sakop, kundi pati na rin ang mga kalapit na bansa. Sa kabilang banda, si Don Ricardo de Leon, pagamat bahagyang natalo, ay hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang galit ay nag-alab sa loob ng 5 taon. Parang isang apoy na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumiklab. Lihim niyang itinayo muli ang kanyang imperyo, gamit ang mga bagong mukha at mas tuso na mga pamamaraan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok kay Iliana, naghihintay ng pagkakataon para gumanti. Nagsimula siyang maglunsad ng mga kampanya ng paninira sa media,
Sinisira ang reputasyon ng pundasyon ng Liwayway. Sinasabing ito ay isang front lamang para sa mga sariling interes ni Eliana. Masyado nang matapang ang babaeng iyan. Bulong ni Don Ricardo sa isang gabi habang nakaupo sa kanyang opisina, naninigarilyo ng isang mamahaling tabako. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang agila ay muling lilipad at sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa amin. Lalo na ang babaeng iyan at ang kanyang mga bagong kaalyero. Nagkaroon ng bagong laban. Ang proyekto Agila ay isang ahas na nagpalit ng balat, mas delikado at mas mahirap hulihin. Ngunit si Eliana, ang phoenix na muling bumangon, ay handang harapin ang anumang hamon. Para sa kanyang liwayway, para sa lahat ng kababaihan na kanyang tinulungan, at para sa katarungan, hindi siya susuko. Ang ahas ng web, ang matinding liwanag ng studio ay tila nagpapahinahon sa mga nerbiyos ng bawat isa, ngunit sa puso ni Eliana Serrano, isang bagyo ang nagaganap. Nakaupo siya sa isang eleganteng upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado at profesional. Sa harap ng isang sikat na anchorwoman para sa isang pambansang programa sa telebisyon. Sa likod niya, ang logo ng pundasyon ng Liwayway ay nagbibigay liwanag, isang simbolo ng pag-asa na ngayon ay sinisiraan ng madilim na anino ng nakaraan. Serrano, ang matalim na tanong ng anchorwoman, ang pundasyon ng Liwayway ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may mga lumabas na aligasyon na ang pondo ng pundasyon ay ginagamit pa sa mga personal na interes at ang mga proyekto nito ay hindi gaanong malinaw. Ano ang masasabi ninyo rito? Tumingin si Eliana diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan. Madam, ang pundasyon ng Liwayway ay itinatag mula sa pagnanais na tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso upang bigyan sila ng boses at isang bagong simula. Ang bawat sentimo na pumapasok sa aming pundo ay nakalaan para sa layuning ito. Ang mga alegasyon na inyong binanggit ay walang batayan at ito ay malinaw na isang sadyang paninira upang sirain ang aming misyon. Ngunit ang mga ulat ay nagsasabing ang inyong pundasyon ay may koneksyon sa mga dating kaso ng money laundering na kung saan ay sangkot ang pamilya De Leon, na kung saan ay kayo mismo ang naghain ng kaso 5 taon na ang nakakaraan. May mga nagtatanong, Miss Serrano, kung hindi ba ito isang paraan upang maghiganti? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Ang proyekto Agila ay isang ahas na may maraming ulo, Madam. Ang kaso laban sa pamilya De Leon ay tungkol sa katarungan, hindi sa paghihiganti. At kung ang paglaban para sa katarungan ay nangangahulugang ako ay babansagan na mapaghiganti, tanggap ko ito. Ang aming pundasyon ay malinaw sa aming mga transaksyon at bukas kami sa anumang investigar. Pinasasalamatan niya sa kanyang isip si David Reyes na naghanda sa kanya para sa bawat posibleng tanong. Ang kanyang mga sagot ay malinaw, detalyado, at puno ng pananalig. Ipinaliwanag niya ang bawat proyekto, ang bawat accounting, at ang bawat buhay na nabago ng Liwayway. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang boses ay naging mas natatag, mas nagbibigay inspirasyon. Hindi lang niya dinipensahan ang pundasyon, kundi inilatag niya rin ang katotohanan tungkol sa patuloy na banta ng mga illegal na operasyon na kahit paano ay nakakonekta sa mga kapangyarihan sa likod ng Don Ricardo De Leon. Ngunit bago pa matapos ang programa, biglang nagpinyang telepono ng host. Nagulat ang anchorman, ngunit dahil kailangan niyang sagutin. Mayroon po tayong tumatawag mula sa publiko.
Magandang gabi po. Isang boses na puno ng galit at kapangyarihan ang umalingaw sa buong studio. At sa bawat tahanan na nakaturok. Iliana Serrano, ang tinig ni Don Ricardo de Leon. Malinaw na malinaw, walang pagtatago. Masyado kang matapang. Naisip mo ba na nakalimutan ko ang kahihiyan na idinulot mo sa akin? Hindi pa tapos ang laban. Ang proyekto Agila ay hindi mamamatay. At ikaw, kasama ang iyong minamahal na pundasyon, ay babagsak. Kung hindi ka titigil, siguraduhin kong pati ang anak mo ay madadamay sa iyong katigasan ng ulo. Napaiyak ang ilang audience sa studio. Natahimik ang lahat, maliban sa boses ni Don Ricardo. Nanlamig si Iliana, ang kanyang puso ay biglang lumubog. Ang pagbabanta sa kanyang liwayway, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang mukha niya ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Don Ricardo, sagot niya, ang pagbabanta sa isang bata ay nagpapakita lamang ng iyong tunay na pagkatao. Hindi ako susuko at hindi ako magpapatalo sa iyo. Ang katatungan ay mananaig. Sa isang liblib na barangay sa Bicol, nakatutok si Miguel sa isang lumang telebisyon, umiinom ng kape. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay tumagos sa kanyang puso. Ang pagbabanta sa kanyang anak ang anak niya na hindi niya kailanman nakilala ang pumukaw sa kanya. Ang pagsisisi ay naging galit at ang takot ay naging determinasyon. Hindi na siya makapagtatago. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang lumabas at tumunta sa pinakamalapit na internet cafe. Sa ilalim ng takot na choice, nagpadala siya ng isang encrypted na email kay Leo na may kopya kay David Reyes. Ang email ay naglalaman ng mga detalyanong mapa ng isang lihim na warehouse sa Batangas kung saan nakatakdang dumaan ang isang malaking kargamento ng mga illegal na produkto kinabukasan ng madaling araw. Ito rin ang isa sa mga pangunahing operasyon ni Don Ricardo, ang sentro ng muling pagtatayo ng Agila. Kalakitin ang pangalan ng mga opisyal na sangkot at mga pattern ng transportasyon. Hindi lamang ito impormasyon, kundi isang tiket sa pagbagsak ng kanyang ama. Gamitin ninyo ito. Huwag ninyong hayaan na makalapit ang matandang iyan sa kanya, ang mensahe ni Miguel. Ang bawat kisok ay isang pagtatangkang ipaglaban ang pagkatao na dati nawala sa kanya. Pagkatapos ng live show, mabilis na nag-usap sina Iliana, David, at Leo sa loob ng pundasyon. Ang banta ni Don Ricardo ay nagpakita na ang ahas ay talagang buhay at mas mapanganib. Ngunit ang impormasyon mula kay Miguel na ipinasa ni Leo kay David ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ito ay masyadong mahalaga, Iliana, ani David, habang pinag-aaralan ng mga mapa at dokumento. Kung totoo ang lahat ng ito, pwede nating tuluyang pabagsakin ang Agila. Ngunit si Marco, tanong ni Iliana, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Maaari ba nating pagtiwalaan ang taong iyan? Pagkatapos ang lahat ng ginawa niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lap. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay nagdala pa rin ng matalim na kirot sa kanyang puso. Hindi ko alam, ate, sagot ni Leo, seryoso. Pero ang mga impormasyon niya ay detalyado at tugma sa mga nakita natin sa Usbi Drive. Kung totoo, ang balita tungkol sa pagbabanta sa iyo at kay Liwayway, baka ito ang kanyang paraan para makabawi. Tumingin si Iliana kay David. Kung sasabak tayo dito, kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lahat.
Nalo na ni Liwayway. Ang plano, simula ni David, ay gagamitin natin ang impormasyon ni Marco. Kakailanganin natin ang kanyang tulong sa mismong operasyon para matukoy ang mga detalye at mapuntahan ang tamang lugar. Ngunit kailangan din nating maging handa sa anumang mangyayari. Kung siya ay sadyang makikipagtulungan, ito ay magiging isang malaking kaso. Ngunit kung may masamang balak, kailangan nating maging handa. Isang gabing iyon, habang iisik si Eliana sa kanyang opisina, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang muka. Hindi si Marco, kundi si Bea. Nasaan na? Kaya si Bea. Nagtataka siya kung ano ang naging buhay nito. Matapos ang lahat, alam niyang halos magkasabay silang bumagsak ni Marco. Mayroon, kaya itong koneksyon sa lahat ng ito. Ta isang maruming kainan sa tondo. Kumakain si Bea ng isaw na may gulo ang buhok. Ang kanyang mga damit ay luma at may bahid ng kalungkutan. 5 taon na ang nakalipas at ang dating lamuro sa niyang buhay ay naging abo. Sa biglang tingin, napansin niya ang isang pamilya na mukha na naglalakad sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng pangkaraniwang trabahador, payat at sunog ang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Marco. Narito siya. Sumunod siya, nagtatago, sa likod ng mga tindahan. Nakita niya kung paano nakipag-usap si Marco sa isang lalaki na may dalang sobre. May kakaiba. May niluluto si Marco. Ang inggit at galit na matagal nang natutulog sa puso ni Bea ay biglang nagising. Kung si Marco ay may balak na bumalik sa dating buhay niya, hindi niya ito hahayaan. Kung may oportunidad para sa sarili o para lamang sirain si Eliana, gagawin niya. Umalik sa pundasyon, pinaliwanag ni David na ang plano ay kailangan nilang makipag-ugnayan kay Miguel o Marco ng Greta. Kailangan nilang magtiwala sa kanya kahit panandalian. Ngunit ang pagdududa ni Eliana ay nanatiling matatag. Hindi ko pa rin siya kayang pagkatiwalaan, David, bulong ni Eliana. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang buhay ni Liwayway ang nakasalalay dito. Kung magkamali tayo, wala na tayong babalikan. Alam ko, Eliana, sagot ni David, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Isang pagpapakita ng suporta at pagmamalasakit. Ngunit ito, ang pinakamagandang pagkakataon. Kailangan nating tanggapin ang panganib. Ang susi ay ang ating paghahanda at ang ating tiwala sa isa't isa. Tinitigan ni Eliana ang mga mapa ni Don Ricardo. Isang panganib na kailangan niyang harapin. Isang ahas na kailangan niyang durugin. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang bagong umaga na malaya sa anino ng agila, para sa kanyang Liwayway, at para sa lahat ng mga biktima na kanyang pinaglilingkuran. Kailangan niyang maging matatag kahit na ang taong tutulong sa kanya ay ang parehong lalaking nagpunit sa kanyang mundo. Ang laban ay hindi patapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto, kung saan ang mga anino ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap ay magtatagpo sa isang mapanganib na sayaw. Ang bitag ng kamatayan, ang gabi, ay bumalot sa lumang bodega sa Batangas, isang malaking istrukturang tila kinain na ng panahon at kalawang. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng alikabok, amag at, kung iisipin, ng panganib. Ang mga bintana ay basag, ang mga pader ay puno ng graffiti, at ang bawat sulok ay tila nagtatago ng lihin. Sa loob, aning ang malabong liwanag mula sa isang sulong bombilya ang nagbigay ilaw sa malawak na espasyo
nagtatapon ng mahahabang anino na tila mga multo. Sina Eliana, David, at Leo ay pumasok ng tahimik. Ang bawat hakbang ay maingat na inilalapat sa silang sahig. Sa likuran nila, si Miguel si Marco de Leon. Sa kanyang bagong balat ay sumunod. Ang kanyang mukha ay seryoso. Halos walang emosyon. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, isang bagyo ng takot at determinasyon ang nagaganat sa kanyang kalooban. Ito ang sandaling kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan, ang kanyang ama, at ang sarili niyang konsensya. Dito, bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nanininig. Dito nila dinadaanan ang mga kaganento. May isa silang illegal na transaksyon na mangyayari mamayang madaling araw. Ito ang pinakamalaking shipment nila sa loob ng 5 taon at dito dagaan ang lahat ng irrigants na kailangan ninyo. Tiningnan ni Eliana ang paligid, ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ng bawat detalye ng bodega. Tila siya ay nagpaplano ng isang bagong gusali. Gaano ka kasigurado sa impormasyong ito, Marco? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig, walang pagtitiwala. Ang dating galit ay unti nang humupa, napalitan ng maingat na aalala at pagdududa. Napahina ng malalim si Marco. Eliana, alam kong mahirap kang magtiwala. Pero ginawa ko ang lahat para makuha ang impormasyong ito. Ang banta ng aking ama sa iyo at kay Liwayway hindi ko na kayang manahimik. Ito ang aking pagkakataon para makabawi kahit pa sa maliit na paraan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit may bakas ng matinding pagsisisi. Lumapit si David, ang kanyang flashlight ay sinisiyasat ang mga sulok. Ang mga plano na ibinigay ni Marco ay tumutugma sa mga datos na nakuha natin. Kung tama ito ang sentro ng muling pagbangon ng Proyekto Agila. Pero bakit niya ipapahamak ang sarili niya? Pulong ni Leo na hawak ang kanyang kapatid sa braso. Alam niyang delikado ito. Dahil ito ang kanyang pagkakataon para magbago. Leo, sagot ni Marco, ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. O, para mamatay ng may dangal. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Ang bawat isa ay nakaramdam ng kaba. Nasa kanila ang plano. Ngunit sa mundo ng mga De Leon, walang sigurado. Biglang, isang ingay sa labas ang nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Tunog ng mga gulong ng sasakyan. Hindi pa oras. Masyadong maaga sila, bulong ni Marco, ang kanyang mukha ay namuta. Hindi ito ang tamang oras. Naramdaman ni Eliana ang pagdududa. Marco, isa ba itong bitag? Ngunit bago pa makasagot si Marco, bumukas ng malakas ang malaking pinto ng bodega. Ang matalim na ilaw ng mga headlights ay bumulag sa kanila. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumugod papasok, pinangungunahan ni Don Ricardo de Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng ngisi ng panalo. Masyado kang matalino, Eliana, ani Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa bodega. At ikaw naman, Marco, masyado kang nagpapaniwala sa iyong inaakalang pagbabago. Akala mo, hindi ko malalaman ang lahat. Sa likuran ni Don Ricardo, sumulpot ang isang pamilyar na mukha si Bea Castro. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at inggit, isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Nagkamali ka, Eliana, ani Bea. Akala mo, ako lang ang naghihirap? Hindi. Oras na para magbayad kayong lahat. Natigilan si Eliana. Isang traidor. Hindi lang si Marco, kundi si Bea.
Ang luma at bagong sakit ay biglang naghalo sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na si Bea ang magliligtas sa akin sa pagkakataong ito. Sabi ni Don Ricardo, kinakaway ang kanyang kamay pagtungo kay Bea. Ang impormasyong ibinigay niya ay mas detayado pa kaysa sa inaasahan ko. Akala mo, matatalino ka, Marco. Akala mo, hindi kita kilala. Ang pagbabago mo ay isa lang kahinaan, at ang kahinaan ay ang iyong kamatayan. Nagdilim ang paningin ni Marco. Si Bea, pinagtaksilan siya ng babaeng minsan niyang minahal. Ngunit higit sa lahat, ipinapahamak niya si Eliana. Marco, umalis ka rito. Sigaw ni Eliana. Hindi mo kailangan gawin ito, ngunit umiling si Marco. Hindi, Eliana. Hindi na ako tatakbo. Biglang nagkagulo. Suminya si Don Ricardo sa kanyang mga tauhan at sumugod sila kina Eliana at sa kanyang gupo. Agad na ipinagtanggol ni David si Eliana, habang si Leo ay sumubok na makahanap ng daan palabas. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagtalo ni Marco sa gitna ng laban. Hindi siya tumakbo. Sa halip, inarangan niya ang isang tauhan na susugod kay Eliana. Hindi ninyo siya sasaktan, sigaw ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagtatanggol. Nagulat si Don Ricardo. Marco, anong ginagawa mo? Ginagawa ko ang tama. Ama, sigaw ni Marco. Tapos na ang kasamaan mo. Hindi na ako magiging bahagi nito. Isang suntok ang lumapag sa mukha ni Marco. Ngunit hindi siya natinag. Lumaban siya ng buong lakas, hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang taong may ipinagtatanggol. Nagulat si Eliana sa nakita niya. Si Marco, ang taong minsan niyang kinasuklaman, ay nakikipaglaban para sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay magaspang, hindi sanay, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Habang nagaganap ang laban, biglang bumukas ang likurang pinto ng bodega. Hindi lang iisang sasakyan, kundi sunod na mga patrol-car ang dumating. Kasama ang mga ambulansya at mga truck ng SWAT. Philippine National Police, sumuko na kayo, sigaw ng isang opisyal. Nagulat si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Imposible. Akala mo, Don Ricardo, ako lang ang isip ng bitag. Ani Eliana, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng panalo. May mga taong handang lumaban para sa katarungan. Hindi lang ako. Ang Proyekto Agila ay babagsak ngayon. Ito ang huling diskarte ni Eliana. Bago pa man sila pumasok sa bodega, lihim niyang kinontak ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno na ibinigay ni Tito Raka at ipinadala ang mga koordinasyon ng bodega, kasama ang impormasyon tungkol sa Proyekto Agila. Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Marco, kaya naghanda siya ng sarili niyang plano. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Ricardo. Nagpaputok ang barila ang ilan, ngunit mabilis na kinontrol ng mga pulis ang sitwasyon. Si Don Ricardo, na puno ng galit at pagkabigla, ay sinubukan pang lumaban, ngunit mabilis siyang pinusasan. Eliana Serrano, hindi pa tapos ang laban, sigaw ni Don Ricardo, habang kinakaladkad palayo. Tapos na, Don Ricardo, sagot ni Eliana. Walang takot. Ang agila ay hindi nalilipad. Samantala, sinubukan ni Ben na tumakas sa likod ng bodega. Ngunit nang uli siya ni David. Pie, hindi mo na matatakasan ng batas, ani David, habang pinipusasan siya. Hindi ako papayag na matalo ka, Eliana. Sigaw ni Bea. Puno ng galit. Ngunit huli na ang lahat. Ang bodega ay puno ng mga pulis at ang mga ebidensya ay mabilis na kinukolekta.
mga illegal na armas, mga droga, mga dokumento ng money laundering, at mga contact list na naglalaman ng mga pangalan ng mga matataas na opisyal. Ang proyekto, Agila, ang malaking ahas na matagal nang nagtatago, ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga dokumentong nakuha ay hindi lang sapat para pabagsakin ang imperyo ni Don Ricardo, kundi para ilantad ang mga koneksyon nito sa mas malalaking network ng krimen sa buong bansa. Nakita ni Eliana si Marco, nakahandusay sa sahig, may sugat sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay tinitigan siya, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Lumapit si Eliana at lumuhod sa tabi niya. Marco, bulong ni Eliana, ang kanyang tinig ay may bahid ng damdamin. Salamat. Ngumiti si Marco, isang ngiti na may sakit ngunit puno ng kapayapaan. Ako ang may kasalanan sa lahat, Eliana. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, pero kailangan kong gawin ito. Para sa iyo, at para kay Liwayway. Tumating ang mga paranadix, at sinimulan ang paggamot kay Marco. Habang nakaratay, tiningnan niya si Eliana. Gagawin ko ang lahat para magpatotoo laban sa aking ama, Eliana. Kahit ano pa ang mangyari, kahit pa makulong ako. Ang mga salita ni Marco ay bumuti sa puso ni Eliana. Hindi na ito ang Marco na mapagmataas at traidor. Nakita niya ang isang taong nagsisisi, isang taong handang harapin ang mga bunga ng kanyang mga kasalanan. Ito ang pinakahuling at pinakamataas na gawa ng pagbabago mula sa isang lalaking dating nawawala. Ang kanyang pagpili ay malinaw at sa wakas ay tama. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong asa ang sumilay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang pinakamadilim na gabi ay natapos na. Ligas siya at bagong umaga ilang buwan matapos ang gabi ng pagbagsak ng Agila sa lumang bodega ng Batangas, muling niwanagan ang Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang sikat ng araw ang nagbibigay liwanag, kundi ang katotohanan at katarumang matagal ng hinahanap. Ang paglilitis kay Don Ricardo de Leon ay naging sentro ng balita sa buong bansa. Sa loob ng puno na korte, si Don Ricardo, na dating tila may hawak ng mundo, ay nakaupo ng nakayuko. Ang kanyang dating tikas ay napalitan ng pagod at pagkatalo. Ang bawat ebidensya, mula sa mga dokumentong kinopya ni Eliana bago ang kasal, hanggang sa detalyadong impormasyong ibinigay ni Marco, at ang mga nahuling transaksyon at koneksyon sa bodega, ay tila isang balena na sumira sa kanyang interior. Sa loob ng ilang linggo, umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas ang mga testimonya ng mga biktima ng Proyekto Agila, mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa iligal na droga, mga negosyanteng nalugi dahil sa smuggling, at mga taong inabuso. Ang matalas na isip ni David Reyes, sa tulong ng mga koneksyon ni Tito Raca, ay walang humpay na nagpakita ng buong lawak ng kasamaan ni Don Ricardo. Matapos ang mahabang paglilitis, hinatulan si Don Ricardo de Leon ng habang buhay na pagkakakulong para sa mga krimen ng malawakang buwanan, money laundering at pagtatangka sa pagpatay. Ang dating makapangyarihang pamilya de Leon ay tuluyang bumagsak. Ang kanilang mga arian, ay kinumtiska at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang iba pang kasabwat ni Don Ricardo, kabilang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na nabunyag sa investigasyon, ay nakulong din. Si B. Castro, na lumabas bilang isang traidor sa huling sandali, ay hindi rin nakaligtas. Naharap siya sa kaso ng pagiging kasabwat at obstruction of justice. Sa paglilitis, nagpakita siya ng kaunting pagsisisi, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling puno ng inggit kay Iliana. Dahil sa kakulangan ng punay na pagsisisi at sa tindi ng kanyang pagkakasala, siya ay nahatulan din ng maraming taon sa bilangguan. Isang malungkot na pagtatapos para sa isang babaeng minsan ay naging matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, si Marco de Leon, na ngayon ay mas kilala pa rin bilang Miguel, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya dahil sa kanyang buong pagtutulungan. Ang kanyang testimonya laban sa kanyang ama ay naging isang kritikal na bahagi sa pagbagsak ng Proyekto Aguila. Sa kanyang pahayag sa korte, hindi lang siya nagbigay ng mga ebidensya, kundi nagpahayag din siya ng taos, pusong pagsisisi. Ang bawat desisyon ko ay nagdulot ng sakit at pagdurusa. Ani Marco, ang kanyang tinig ay basag. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawa, lalo na kay Iliana at sa anak niya. Sa kanyang pagtatapos, tumingin siya kay Iliana na nakaupo sa audience at sa isang sulyap na puno ng paghingi ng tawad, ibinulong niya ang mga salitang, "Patawad, Iliana." Matapos ang kanyang maikling pagkakakulong, hindi na bumalik si Marco sa kanyang dating buhay. Ang kanyang karanasan sa construction, site sa probinsya, at ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay nagbago sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang natitirang pinansyal at ang kanyang mga koneksyon na may kaunting tulong mula kay Tito Raka upang magtatad ng isang social enterprise na tinawag niyang Bagong Simula. Ang Bagong Simula ay isang programa na nagbibigay ng vocational training, trabaho, at psychological support sa mga dating bilanggo upang muling makabalik sa lipunan. Ipinakita ni Marco ang isang bagong uri ng pamumuno. Isang pamumuno na nakatuon sa paglilingkod at pagbabagong buhay. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa isang simple at mapagpakumbabang buhay. Hindi na niya hinangad pa ang yaman o kapangyarihan. Minsan, mula sa malayo, tahimik niyang tinitignan si Liwayway. Hindi para bumalik sa buhay niya, kundi para lang masigurong maayos at masaya ang kanyang anak. Isang tahimik na pagmamahal na puno ng pagsisisi. 5 taon pa ang lumipas. Ang pundasyon ng Liwayway ay naging isang pambansang institusyon, isang tanglaw ng pag-asa para sa libong kababaihan at bata sa buong Pilipinas. Mula sa isang maliit na shelter, ito ay lumago at naging isang malawak na network ng mga sentro na nagbibigay ng legal na tulong, psychological counseling, vocational training, at edukasyon. Si Iliana Serrano ay hindi na lang isang arkitekto o isang biktima, siya ay naging isang pambansang boses, isang tanyag na aktivista, at isang inspirasyon para sa katarungan at empowerment ng kababaihan. Ang kanyang boses ay naging malakas sa mga komperensya, sa mga pahayagan, at sa puso ng mga taong kanyang tinulungan. Ang kanyang layunin ay mas malalim kaysa sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang mas makatarungan at mapagmahal na mundo. Si Liwayway, ngayon ay 12 taong gulang, ay isang masigla at matalinong bata. Minanan niya ang ganda at talino ng kanyang ina, at ang kanyang mga mata ay laging puno ng kuryosidad at pagmamahal. Siya ang sentro ng mundo ni Iliana, ang patunay na ang pag-asa ay laging sumisikat. Ang kanyang tituleyo, na ngayon ay isang tanan na social architect, ay patuloy na sumusuporta sa pundasyon at sa kanyang ate, pinapalawak ang kanilang misyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga community centers at sustainable housing projects. Sa tabi ni Iliana, sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, ay si David Reyes. Ang kanilang relasyon ay lumalim sa paglipas ng panahon, lumalagpas sa ugnayan ng abogado at kliyente o ng mga kaibigan. Ito ay naging isang pag-ibig na tahimik, ngunit matibay,
at puno ng paggalang. Nandoon si David sa bawat tagumpay at sa bawat pagsubok. Siya ang taong nagpapatawa kay Eliana sa mga araw na puno ng pagod, ang taong nakakaintindi sa bawat bighati sa kanyang mga mata. Sa bawat gabi, matapos ang maghapong trabaho sa pundasyon, makikita silang dalawa na uusap sa balkonahe, nagbabahagi ng kanilang mga pangarap at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng bahay ni Eliana, hawak ni David ang kanyang kamay. Eliana, bulong ni David, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Matagal na tayong magkasama. Alam kong marami kang pinagdaanan, at alam kong hindi madali ang magtima muli. Napatingin si Eliana sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa ganap na naghihilom, ngunit ang sakit ay nabawasan na. Ang pagtataksil ni Marco ay nagturo sa kanya ang mahalagang aral na ang pagmamahal ay dapat na may paggalang at katapatan. At nakita niya ang lahat ng iyon kay David. Ang kanyang katatagan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang matinding pagmamahal sa katarungan, at ang kanyang pagmamahal sa kanya. David, sagot ni Eliana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Pinigyan mo ako ng lakas ng akala ko ay wala na ako. Pinigyan mo ako ng asa ng akala ko ay tapos na ang lahat. At sa wakas, pinayagan ko ang sarili kong muling umibig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni David. Hindi ito isang ibig na puno ng glama, kundi isang ibig na matatag, puno ng respeto, at mayroong matibay na pundasyon. Ang puso ni Eliana, na dating nabasag, ay muling buo, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa sarili niyang lakas at sa pagpayag niyang tanggapin ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Kinaummagahan, sa isang tahimik na dalampasigan sa labas ng Maynila, nakatayo si Eliana. Hawak ang kamay ni Liwayway. Ang araw ay dahang sumisikat sa silangan, nagtatapon ng ginintuang liwanag sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay sariwa at malinis, tila nagdadala ng bagong pangako. Mama, ang ganda ng pagsikat ng araw. Ani Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Nakaniti si Eliana, niyakap ang kanyang anak. Oo, aking Liwayway. Napakaganda. At ito ay paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may bagong umaga. Tumingin si Eliana sa malayo. Ang kanyang isip ay bumalik sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagtataksil, ang laban at ang tagumpay. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang pighati ay maaaring maging lakas, na ang katarungan ay laging mananaig, at na ang pagmamahal sa sarili at sa pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Sa kanyang tabi, nakatayo si David, ang kanyang bagong simula. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, handa na para sa anumang hamon ng hinaharap. Ang kanyang natapos na kwento ay isang testamento sa pagiging matatag ng isang babae, isang ina, at isang leader. Ang bawat sandali ay isang patunay na ang liwanag ng umaga, ang Liwayway, ay laging dumating